Nakakatuwang mabasa ang dalawang kupunan sa kanilang social media accounts habang naghihintay ang lahat sa mga bagong recruits ng kupunan. Ang PLDT High-Speed Heaters at Farm Fresh Foxes ay nagsipaghintayan kung sino pa ang nakapag-announce ng mga bago nilang arsenal para sa susunod na bakbakan. At sino kayang kupunan ang magbabalik sa PVL? Jovelyn Gonzaga, aalis na nga ba sa Signal? Paano na ang Signal ngayong wala rin ang kanilang kapitana? Tara, ating tunghayan ang mga bagong kaganapan. Just Valley 2.0. Oh. Just one. Pero bago pa man ang lahat, huwag mo namang kalimutang mag-subscribe at i-spike ang notification bell para lagi kang updated sa mga volleyball ganap. Army Lady Troopers, magbabalik na nga ba sa PVL? PLDT, may bagong pasabog. Madami pa palang dapat abangan habang hindi pa nagsisimula ang bakbakan sa October 15. Ang pag-uusap sa pagitan ng PLDT at Farm Fresh Foxes ay kinaaliwan ng lahat sa Twitter. Dahil naghihintay na ang PLDT kung tapos na ba ang lahat sa pag-aanunsyo ng ibang mga kupunan, habang ang Farm Fresh Foxes ay dali-dali naman sa pagsagot. Kaya mga fans, sobrang sabik nang malaman kung sino-sino pa ang mga bagong recruits. Si Louie Romero ang unang ni-reveal ng Farm Fresh Foxes na inaakala ng lahat na mapupunta ito sa Creamline. At hindi naman pwedeng hindi susunod ang middle blocker ng Lady Falcons na si Riza Cruz. Kung saan nga si Louie, syempre nandun din si Riza. Mukhang malapit na ngang mabuo ang UAAP First 6 Season 85. Sina Lorin Turing at Lucille Almonte na lang ata ang hinihintay nila para mabuo silang muli. Hindi naman magpapatalo ang PLDT sa kanilang bagong recruit. Ang Filipina-Canadian na si Savannah Davison, ang 5'9" outside hitter na inanunsyo sa kanilang social media platform noong Miyerkules ng gabi. Si Savannah Davison ay naglaro sa US NCAA Division I Spiker na naglaro para sa parehong University of Oklahoma at New Mexico State University. At siya ang papalit sa nabakanting papel na na-injured last conference na si Jovi Prado. Nasa ngayon ay nagre-recover na sa natamong ACL tear. Si Davison at ang mga high-speed hitters ay aaksyon sa season-ending PVL All-Filipino Conference simula October 15 at haharapin ang sister team na Signal HG Spikers sa alas 5 ng hapon sa Smart Araneta Coliseum. At sina Jovelyn Gonzaga, Royce Tobino at Ann Esguerra ay balik Army na nga ba? At iiwan na ang kanilang mga dating kupunan noong Invitational Conference. Sa bagong post ng Akari Power Chargers, inimbitahan ang Akari Chargers sa isang friendly match ng Army Lady Troopers. Hudyat na kaya ito sa muling pagbabalik ng Lady Troopers? At ang nakakagulat, nakita sa larawan ay ang presensya ni Jovelyn Gonzaga na ngayon ay gumaganap sa Signal HG Spikers. Gayon din si Royce Tobino ng PLDT High-Speed Hitters at ang ibang mga dating veteran ng Army. Ang Lady Troopers ay nawala sa liga mula noong simula ng 2023 season dahil sa kakulangan ng mga manlalaro. At ngayon, ang tanong, magbabalik nga ba ang Lady Troopers this season? Ang sagot, sa kasamaang palad, ang kupunan ay hindi nakarehistro sa nalalapit na All-Filipino Conference. Ngunit ang kanilang paglalaro sa isang friendly match na laban sa Akari ay dapat maging magandang hudyat para sa posibleng pagbabalik nila sa liga. Tiyak na magugustuhan ng mga tagahanga ng Lady Troopers na makabalik na sila sa aksyon at pag nangyari ito, magkakatunggali na naman ang Gonzakis. Ikaw, sang-ayon ka ba na muli na namang magbubuwag ang Gonzakis? Babae, tapos nakakuha ka. Ay, grabe talaga itong Diyos. Ako na talaga to, sorry guys. Hindi talaga natatakpan yung magiging ano mo. So that's it. Thanks for supporting this channel and please don't forget to like and subscribe and spike the notification bell para lagi kang updated sa mga volleyball ganap. And thanks for watching.